pagiging swabing komikero, isa si Joe sa pinakaunang nakilala natin. Naging kabit na ako, pare. Kaya hindi ko na maulit. Hindi naman ako gwapo eh. Tulad sa loob ng bahay ni Kuya, naiiba rin ang kanyang itsura sa mga kapamilya sa sarili niyang tahanan. Kasi po, pinaglidaw po ako sa African baby. Sabi po sa akin ng mama ko. Marami man ang nagtatanong ng posible niyang pinagmulan, iba naman ang paniniwala ng binatilyong si Joe. Alam mo ba nung una, yung mga chorba pa yung pag-iisip ko, siyempre naman, sabi ko, baka anak talaga ako negro kasi pati magsalita ako, sumichorba akong gano'n. Baka nga, baka ampun ka lang. Paano kung malaman mo ampun ka? I'll take it positively because my mother gave me all I want. Education, love, care, spirit. Baka nga. Hindi, pero... Kamukha mo? Mama ko, kamukha ko mama. Ay, sorry. Kamukha ko mama ko. Kamukha. Hindi naman, pares kami matahawid kami. Eh, paano ko iba tatay mo? Sakto lang. Okay na okay lang. Okay na. Bakit? Di kayo close? Hindi naman, basta chorba. Sakto lang. Hindi, kung hindi ba tatay ko, di... Tatay ko pa rin yung tatay ko ngayon, tapos tatay ko rin yung kung sino man yun. Pero bukod sa pagiging iba niya, bit-bit din niya ang issue sa amang napalayo na sa kanya. Nakita mo na tatay mo? Hindi pa. Anim kayo, tapos hindi mo pa nakikita? Joke lang. Nakita ko na siyempre. Matagal, ano yun, di ba, ibalay na sila? Matagal na sila nag-iwalay. Bata pa ako. Anong grade ka? Grade 4. Grade 3. Ikaw? Grade 1 ako, iwalay na sila. Hindi mo na nakikita. Nung nakita ko ng 4 year yata ako, 3rd year. Sa kabila ng kanyang pinagdadaanan, sa pagpasok sa bahay ni Kuya kasama ng mga bagong kaibigan ay nanatiling masiyahin at palabiro si Joe. Uy, may bagong housemates. Sabi ni Kuya. Pero di tulad dito na may pag-asa pang makasamang muli ang ama. Si Becca ng apartment kailanman ay di na muling makakapiling pa ang ama dahil pumanong ito ilang araw bago maging housemate ang anak. Meron bang espesyal na okasyon na mangyayari bukas? Sa natatandaan mo? 14 tomorrow. Eh, yung birthday ng dad ko. Paano ninyo usually sinaselebrate ito? Ewan ko po. Close ka sa kanya. Before po, yung bata pa, palagi kami nagsasama. Yung pupunta siya ng office niya, talaga he'll really bring me with him. Pero now po, hindi na masyadong close. Oh, group hug. Lipat ka doon? Bakit? Group hug. Beck! Birthday sa dad ko tomorrow. We're here for you. Hindi siya baby. Laki na nito. Beck! Baby Beck! David Beckham! Ay, ibang Beck pala yun. I did something bad to him nun po. And then, I didn't even get to say sorry. Guilty na po ako. September or something, I borrowed a book. And then the book got confiscated and then he was asking for it na. So I kept on lying to him na I left it in school. And then yung Tuesday ng end of school na, it was with me na. And then my dad wasn't at home, so hindi na kami nagkita. And then I didn't give it.
Killed me. He died that Thursday. We will celebrate your father's birthday. Thank you po. Gusto mo magluto? I don't know how to cook. Ay, kung bigyan kita ng recipe. Okay lang. No one can help except for the two of us. No one can help. And I need to be the head chef now. Like, you just help me with 1 can of tomato sauce. What tomato sauce? Yeah, sometimes. Oh, that's Tomato paste. This is a garbanzo. Garbanzo is this one. Oh, yeah. That's a bell pepper. Ano pa? And what's a saba? Saba. Hey, you guys, anong saba? Ah, this one? Okay. In the casserole, put the pork and add some oil. What's a casserole? Becca at Ivan, ang tinutukoy dyan ay ang kaserola. Doon yung paghahalu-haluin ang lulutuin nyo. Umiiyak si Becca. Sino? Kala mga onion. Becca? Sakit. Sakit ang puso ko. Okay, Becca at Ivan, akala ko naman ay umi-emote na kayo. Yung pala sa sibuyas lang kayo maiiyak. Parte na ata talaga ng ating pagiging teenager ang pagdaanan ng ilang problema sa buhay, pero ang mahalaga nga ay kung paano natin tatanggapin at susolusyonan ang mga ito. Hello Philippines and hello world! Natunghayan na natin kagabi ang unang pagkikita ng dalawang magka-clash na grupo.